And update muna tayo dito sa may ito yung kalsada ng Paahon. Doon sa isang video ko, sayang hindi ko naumpisan doon sa una yung umpisa ng Paahon, tapos may kurba. Ito yung sinasabi ko, yung kurbada. Pag dating sa kurbada, ay no, Paahon na naman. Susundan ko lang to, titignan. Ito patag ng kaunti, pero medyo alam ko itong kalsadan to, yan medyo umaahon yan paunti-unti. Tapos pagdating dito sa kurbada, ano na naman yan, paahon na naman yan. Puro paahon. Tignan ko magiging reaction ng battery ng e-bike. Pangalawang punta ko dito, nung unang punta ko dito, nakasakay ako sa motor. Sinamahan ko yung pinsan ko, may pinuntahan siya doon sa taas. May kinausap siyang tao. Kaya nga, ito ang pangalawang punta ko dito. Ay hindi, pangatlo na pala to. Yung una yun, yung kasama ko yung pinsa, sinamahan. Yung pangalawang punta ko dito, ako lang mag-isa, pero nakamotor ako noon. Sinubukan kong puntahan tong lugar na to. Kaya naman ng e-bike, oh. Medyo mataas na nga itong pwesto ko. Puro paahon to. Buti nga ganito lang ang ahon nito, yung gradual lang ang pag-ahon, hindi yung biglang ahon. Kasi pag masyadong matarik, hirap dyan ang e-bike. Hindi naman hirap, yung madaling maano yung battery. Porsado yung motor kasi, porsado. So malakas ang kain sa battery. Ito yung sinasabi ko, ayan. Tapos pag, ayan, medyo patag na rito. Ganda dito. Iniisip ko lang dito, nakakarating kaya rito ang local water. Pero tingin ko meron. Kasi kung ang magiging problema na dito ang tubig, hindi dadami bahay dito. Ganda yung lugar. Kaya dito kasi kung titira ka, dapat meron kang sasakyan. Kasi nasa taas eh. At least kahit motor, meron kang motor. Para kung may bibiling ka sa poblasyon, hindi ka mahirapan. Dahil hindi naman walang pupunta, walang may standby dito ng mga tricycle o yung motor cab. Pero kung nasa poblasyon ka, maraming habal kasi doon eh. Magpapahatid ka dito, ihatid ka. Kahit yung mga tricycle, ihatid ka nila dito. Problema mo lang talaga yung kung dito ka manggagaling, papunta kang poblasyon, wala kang motor, wala kang kahit anong sasakyan, diyan ka na mahirapan. Paano kang pupunta? Obligado ka maglakad o kaya may makitang kakilala mo, mangkas ka, yun pwede yun. Pero kung mag-isa ka lang at wala kang makakasabay, wala kang maaangkasan, problema mo yan. Lalakad ka papunta poblasyon o kaya hanggang doon sa highway. Kasi sa highway marami na dungkwan, yung padjak at saka yung habal. Pwede ka na sumakay dun.
pa tayo ng kaunti, baka may makita pa ako mas maganda pa na spot. Pero mataas na to. Sa above sea level siguro nasa ano na to, mga 150 meters ang altitude. Kasi nakita ko kanina maliliit na yung mga bahay sa poblasyon. So, ibig sabihin talaga mataas na to. Above 150 na to. Kung pagbabatayan mo above sea level, kahit siguro doon sa highway 150 na to. May daan doon pababa. Kaya pa rin siguro ito umabot. Pag humihinto ako nagpo 4 bars ibig sabihin kaya pa ng battery. Pag humihinto ako nag 3 bars to, kahit nakahinto ibig sabihin malaki na nabawas sa battery ko, kailangan ko nang bumalik. Kasi pag huminto ako, bumabalik sa 4 bars eh. Pag tumatakbo, 3 bars. Ibig sabihin, habang tumatakbo ka, nag-3 bars, kumakain talaga ng power yung motor. Pag huminto ako 3 bars na hinto ko na, babalik na ako. Hanap lang ako ng magandang opening para makita ko yung view. Kawawa naman itong taon ito, lalakad. So yung kung galing sa highway, ang layo ng pinanggalingan niya. Pero pag bumagal ako, nag-4 bars. Mataas na nga itong pinanggalingan ko, nakulang tinapay. Isang magandang opening lang kailangan ko para makapagpalit ng gabo. Kung kakayanin. Ano na, mahina na talaga yung 3 bars, steady 3 bars. Ito magandang spot to. Nakakita ko ng magandang spot. Ito na. Baka may mas maganda pang spot dito. Teka. Kailan video hop muna. Hindi, punta ko muna yung banda doon sa taas. Baka nandito yung barangay hall. Mas magandang opening. Mapuntahan ko yan, mas maganda. Ito pala yun, yung bahay na pinuntahan namin ng pinsan ko. Parang ito yun. Dito itong area to. Hindi ko lang matandaan kung alin bahay. Okay, pag bumagal ako 4 bars, kaya pa ng battery. Hindi ko lang alam. Kasi parang may simbahan dito o chapel. Maraming kabahay yun. Kailangan ko lang talaga makakita ng magandang spot. Bagay, dinadaanan na akong 3 spot. May maliit na opening, nakikita ko na yung lugar. Yung isang magandang opening ang kailangan. Itong ganda ng sana yung kung may opening naman, sana yung malilim para tumagal ako maka-standby. Kaya dito maganda na, mataas na. Konti pa dito maganda na rin, kaya ang dami saging eh. Kung gamitin ko drone, makikita yung magandang view. Kaya lang ang problema ko, pagbayan ko, kailangan ko makakita ng magandang pupwestuhan ko. Mataas na mga to. Nakikita ko na dito yung mango plantation ni Pastor. Ito, maganda. Nakakita na ako. Ang problema lang parking. Kailangan kong humanap ng isa pang parking. Atrasan natin. Atras tayo dahan-dahan. At dito pinakamahirap maaksidente ka. Kung dito kung maaksidente, nako, yan ang legit na magiging kwento ko na lang talaga. Handbrake tayo, handbrake para siguradong hindi siya gugulong pababa. Ayun nasisense ko pa yung gulong niya sa baba. Ito makikita nyo talaga ang kwan. Ganda ng lugar ayan ang poblasyon Itong height na to, tingin ko nasa more than 150 na to. Mga 150 meters mahigit. Kung ibe-base ko sa highway, nasa 150 meters na yan. Ang ganda Ayun, Manukan Bay. Yeah, ang ganda. Yung mga manggahan ni Pastor ando doon. Ganda ng lugar. Ikot tayo sandali. Lipat tayo dito.
May daanan pala dito pababa. Mga siguro may bahay doon sa baba. Tapos daanan nila dito. Ang ganda. Oh. Okay lang magpalipad ng drone siguro. Dahil may konting ihip ng hangin, pero hindi naman ganun kalakas. Kung mapapansin nyo ang galaw ng dahon ng coconut hindi ganun kalikot. Lumipat ako ng pwesto. Mukhang di nga ako makakapagpalipad dito. Ayun laki ng uwak. Ano to, teritoryo ng uwak tong lugar na to. Kaya delikado magpalipad. Kung sana kung hindi, ayun ang laki ng uwak. Ito nyo yan. Ayun, palipat-lipat siya ng, itong area na to, teritoryo ng malalaking uwak. Kaya hindi advisable dito magkuha ng drone. Ito nyo, laki ng uwak. Ayun, palipat-lipat. Andito lang sila pagdating ko nakita ko kagad dalawa lalaki niya tinan mo. Ibig sabihin tong area to, teritoryo nila to, hindi advisable mag drone dito. Siguro sa malayo, mas mababang lugar yung di nila teritoryo. Ito, narating ko na yung isang water tank dito. Sako pala to ng Mati Manukan. Hindi na to poblasyon, Mati. Ang laki ng water tank nila laki. At mataas na. Itong kinatatayoon ko, tingin ko nasa 200 meters na to altitude. Mataas na. Andun yung kanina yung banda ron sa baba, yung nadaanan kong area na puro uwak, yung malalaking uwak. Pero hindi ko akalain na kayanin ng e-bike ko itong lugar na to. Nakakit niya rin mataas na itong lugar na to. Ayan, tangki. First time ko nakarating sa lugar na to. Kasi yung unang pinuntahang narating ko, kasama ko yung pinsan ko, andun pa siguro mga 1.5 kilometers magmula rito. Malayo na narating ko, mas mataas na to Galing naman ng e-bike ni Bogart to. Dito muna ako, pahinga muna ako dito sa malilim na lugar puno ng akasya ata to. Para makapagpahinga rin yung battery, pinatay ko muna yung e-bike. At sigurado mainit yan. Para makapagpahinga siya, lumamig, para pagbaba ko okay lang. Ito pa, tignan nyo to sa baba. Hindi makita. Pero malalim na yung lugar na yan Andito makikita nyo, ayun yung Manukan Bay. Yung poblasyon banda rito natatakpan Andito na ako sa, palagay ko ito na yung pinakamataas na pwede kong pag-umpisaan ng palipad ng drone. Ito yung lugar ng Mati Manukan. Mataas na to. Pero sandali lang kukuha lang ako ng mga short video. Lunch ko muna si Flip. Hindi ako pwede magtagal ng palipad dito dahil sa dami ng ibon. Yung ibon, hindi biro ang ibon. Ang lalaki ng ibon. Nakakatakot. Lipat lang ako pwesto. Dito ako sa lilim. Ayun merong. Yung maliliit na uwak. Nambubunggo rin yan Pero merong isa dito na yung parang puti. Pero hindi naman siya totally puti. Ano siya, parang camouflage na white. Rainbow ang kulay niya Pero more on white yung feathers niya na nakikita ko Ano muna ako. Ayan. Nako. Ayun. Ayun Pinipilit nilang. Yan ang problema. Nagagalit sila Hindi pwede. Naglabasan sila Mga nagtatawag siguro ng kasama to, kakampi. Problema to. Ayun, yung sinasabi kong ibon na nambubunggo. Wag lang akong bungguin, makakakuha ako ng magandang video. Mahirap pag binunggo ako
Ayun ang poblasyon. Ang layo niya, oh. Pero mas malayo yung pinuntahan ko na isa, yung Pataw. Mas mataas yun. Ito, kitang-kita pa rito ang poblasyon, oh. Wag lang akong, di bali maliit eh. Ang problema yung ito na yung ang dami na nila, ayun, oh, paikot-ikot. Ayun yung sinasabi ko. Iniikutan nila eh kasi territorial to mga ibon eh. Yan ang problema dyan eh. Mababa pa ako, 25 meters. Yun natin 35. 40. Bakit ako naka-sports mode? Dapat pala cine mode. Ano na? 52 meters ang altitude pero nasa high altitude ako, kaya kung mapapansin ninyo ang mga doon kanina sa poblasyon, maliliit yung bahay kasi mataas na itong lugar ko eh. Ayun, oh, ganda. Tapos Dipolog yun, yung dulo nung pinakadulo doon sa island kanina, yun ang ano ng Dipolog. So far so good. Walang umakyat na ibon. Marami rin mga bahay kahit sabihin mong nasa bundok sila. Tignan nyo dito. Dami, oh. Mahangin sa taas. Naririnig ko si Flip, nag-i-struggle talaga siya. Iba yung tunog ng motor niya. Hindi naman constant ang wind breeze sa taas. May pabugso-bugsong ihip ng hangin. Kaya pag umihip ang hangin, nag-i-struggle talaga si Flip. Tapos, teka. Nag-i-struggle talaga si Flip do sa taas. Dito sa wind map nakikita ko ano, pabugso-bugso yung hangin. May ibon. May nasalubong siyang ibon. Yung sinasabi kong ibon, para siyang palko ng itsura niya. Para siyang maliit na palko. Nakaano pa naman ako. Cine mode. Mabagalan to. Doon sa last video ko, yung sinurbay ko tong area na to, hindi narating ng Flip to eh.
kasi yung altitude mataas na. Hindi ko nakikita si Flip. Asan ba si Flip kanina? Hindi ko alam kung saan nagpunta si Flip. Hindi ko na monitor. Wala na siya sa line of sight ko eh. Mag-aano naman ng magre-reflect naman yan sa signal ng RC kung alanganin na talaga ang pwesto niya. Andito na siya. Kailang bilisan ko lang. At baka hindi ko mapansin, nandun na siya sa area ng 350 meters ang distance sa akin eh. Ang problema, baka mamaya nandun na siya sa area ng mga malalaking uwak. Wala na, tapos, finish na. Return to home. Iba ang return to home niya kung saan siya nag-umpisang tumaas, hindi doon sa pinanggalingan niya mismo. Ba't ganun? Ay, si Kulokoy. Andun pala siya sa likod ko. Kaya hindi ko siya makita. Itik na oh. Buti napansin ko. Nice, 51%. Okay na yan. Yan ang makontento tayo kung ano meron. At nakikita ko na yung mga ibon. Nagpupuntahan na sila dito. Mahirap sumugal. Flip pa naman to, hindi ganun kalakas si Flip. But sana kung kagaya ng mga E3S, yung Mavic 3 o kaya basta yung mga E3S tsaka Mavic series, okay lang. Yan mo na.